Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impila ng Parañaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Miyerkules, simba po ng Baklaran. August 16, 2023. At dito po sa Metro Manila, dito po sa lungsod ng Parañaque, maganda po ang panahon. At maghapon po yung sinag ng araw, in short, mainit. At yung pong daloy ng trapiko, tulad pa rin po ng dati, talagang sa tuloy-tuloy po ng daloy ng mga sasakyan, traffic din. At yung pong ginagawang skyway, yung pong poste ng skyway, dito po sa Dr. A. Santos Avenue, Ordasa, sa may barangay sa barangay San Dionisio. At maganda po maganda po ang kanilang trabaho, mabilis. Almost namomonitor po natin at almost 24/7 ang kanilang trabaho, tuloy-tuloy, 24 oras. Kaya makita po natin kanina, halos buo na po yung poste at yung pong forma ng poste ay buo na. Kaya anytime or any day, malamang bubuhusan na po yun. Pag nabuhusan po yun, at siyempre yun po ay patitigasin, mga ilang araw na lang po siguro ang abala. At dadaloy na po yung magandang daloy ng trapiko dito po sa may barangay, barangay San Dionisio. Opo, so ito pong poste na to, ito po interconnecting po ng Cavitex. At kapag magawa naman po ito, so magiging mabilis na po ang takbo po ng ating mga sasakyan na dadaan po sa Skyway from the province of Southern Tagalog, maging dyan po sa lugar ng Cavite going to North or Metro Manila. So ito po ay gagamitin po itong ginagawang skyway dito po sa lugar po ng Parañaque, dito po sa barangay San Dionisio. So palakpakan po natin dahil yung pong kasalukuyan kontraktor ng nasabing malaking poste po yan, ay nagiging mabilis po ang kanilang trabaho. Palakpakan po natin. At ang good news din po, ang good news po dito sa lugar ng Parañaque, magugunita po ninyo na ito pong along Ninoy Aquino Avenue from the Barangay Santo Niño to Barangay San Dionisio. Yung pong dadaanan po nung LRT, mula po doon sa extension from the Baklaran, doon po sa Baklaran Station, papunta po rito sa lugar ng Tambo, Dungalo, La Huerta, at dito po sa lugar ng Santo Niño, tapos dito po sa San Dionisio, papunta po ng Las Piñas. Yung pong dating sinarado na toll lane, dyan po sa Dr. E. Santos Avenue, connected po yan from the ito pong Ninoy Aquino Avenue, papunta po dito sa Dr. A. Santos Avenue naman, ay binuksan na po ito. So medyo matagal-tagal na, more or less mga 2 months na yata yan.
Opo, kaya yung pong daloy ng traffic ng mga sasakyan ay tuloy-tuloy na po. Oo, so pero yung pong dito po sa lugar ng San Dionisio, papunta po doon sa lugar ng Sukat, nagkakaroon lang po ng interruption o sabihin po natin ng traffic dito lang po sa ginagawa pong poste para po doon sa Cavitex. So malapit na po yan, kontintis na lamang Opo, so alam naman natin na kahit walang ginagawa ang mga kalsada, maging dyan po sa EDSA, sa Quezon Avenue, sa Roas Boulevard, dyan po sa Commonwealth Avenue, o kung ano pang mga main road, o dito po sa C5, mula po rito sa lugar ng Taguig, papunta po ng Pasig, Quezon City, hanggang doon, pagdating po ng tinatawag na rush hour naman, ay talaga pong lagi pong hindi po maiwasan po yung traffic, lalo na po kapag nagkakaroon ng tag-ulan. Opo, so yun po ay talagang yun po ay nararanasan lagi-lagi. Nabatid po natin na tanggap na po namin dito sa Metro Manila na talagang usapin ng traffic. Ang sabi nga po nila is panis na pong balita, yung panis na. Dahil palagi ganun din po katulad ng sitwasyon natin ngayon Opo, yung sitwasyon po natin sa usapin ng pagtaas ng presyo ng krudo, pagtaas ng presyo ng gasolina. Opo, so common na rin po yan, kaya lang hindi po kasi pwedeng hindi balita. Opo, kasi baba taas. So siyempre dapat kailangan po yan na malaman ng taong bayan na yung galaw ng pandaigdigang bintahan o pagbibinta ng krudo o supply ng krudo ko sa iba't ibang bansa ay talagang po tayo sa pool. Opo, kapag marami ang production, bumababa ng bari-bariya. Kapag kumunti ang production, tumataas ng malaki-laki. Opo, so yun po ay yun po ay balita nga po yan, pero ordinary news na po yan. Ordinary news na po yan. Opo, so hindi po yung katulad nung balita dito po sa ating lungsod ng Parañaque, katulad po sa ginanap na medical caravan po nung ating mga counterpart naman galing po sa ibang lugar sa South Korea, na dito po sa lungsod ng Parañaque mula po nung Lunes, Martes, Merkules ay nagkaroon po ng tinatawag na medical caravan naman dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, ito po ay inisyatibo po ng Korean Volunteers Medical Association naman, at siyempre sa proper coordination naman po ng ating national down to barangay, down to local level, na yung pong sa usapin ng pakikipag-ugnayan sa ating sa Korea naman. Opo, noong Lunes, yung pong team nila nasa barangay Don Bosco. Opo, yung pong barangay Don Bosco, nabanggit ko na po kahapon na marami pong nagpa-check up, nagpa-bunot ng ngipin, at iba't ibang uri po ng usaping medical o sabihin natin sa iba't ibang uri ng sakit, pwede pong magpa-consulta doon po sa Bosco noong Lunes. Pagkatapos sila naman po ay lumipat kahapon sa barangay BF Homes, na kung saan ganun din po ang ginawa, at yun, marami pa rin pong pumunta sa ating mga kababayan para makapag-abil. Ito po ay 100% free. Opo, wala pong binabayaran po ni 5. Halimbawa, nagpa-check up ka, tapos binigyan ka ng gamot. So wala po talaga, as in zero. Wala pong gastos. Pangalawa, may libre pa pong pagkain, may libre pa pong mga biskwit na yun. Ito po ay dala pa rin po nila, kaya nakakatuwa kung totosin. Opo, so ganun din, kaninang umaga, hanggang hapon po ito, mula po alas 8 hanggang alas 5,
Sila naman po ay nandiyan dyan po sa lugar ng San Antonio, dyan po sa San Antonio Elementary School. Opo, dyan po isinagawa yung medical naman na ginawa po ng ating counterpart mula po sa bansang Korea. Opo, so nakita po natin yung pong grupo ng City Health Office sa panguna po ni Dr. Olga Bertos yun naman, at nakita po natin yung kanilang magandang serbisyo, no? Opo, at yung pong mga nakita po natin na mga beneficiaries naman nung nasabing medical outreach and caravan mula po sa Korea ay talagang mula po doon sa mga bata, mga nanay, mga lulo at lula, kasama po sila. Opo, yung po ang maganda doon, at yung pong mga doktor, nurses at yung mga medical team nila ay talagang smooth po silang nakikitungo, nakikipag-usap o kaya pakikitungo doon po sa kanilang pasyente. Iyon po ang maganda, palakpakan po natin. Opo, at kanina rin, nakita rin po natin yung pong barangay, punong barangay, dyan po sa San Antonio, na ito pong si Barangay Captain Paul Casale, kasama po ang kanyang barangay kagawad na ito naman pong si Barangay Kagawad Castillo naman, na isa rin po sa nagbigay tulong, o sabihin po natin na may libre pong iyong pong tinatawag na sampurado, pang almusal, no? Libre po yan. At ganun din po, nagkaroon din po ng libreng lugaw, ay malaking bagay na po yun. Dahil yung pong mga nandoon, karamihan po mga babae, mga nanay, at may mga dalang may kasamang chikiting. Alam mo nyo naman ng mga bata, pag sampurado at saka lugaw, talagang solve na po sila. At maliban po doon sa mga chikiting, kasama na rin po yung mga nanay, at kasama na rin po akong tumikim, at masarap talaga ang lasa nung sampurado at saka po noong lugaw. Huwag nyo na pong ikwento pa sa iba, no? Isa po tayo dun sa talagang talagang nabusog sa lugaw at saka doon sa sampurado. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, at yan po ay isa lamang sa mga kaganapan kanina, no? Tayo po ay nagpapasalamat doon po sa City Health Office ng lungsod ng Parañaque. Ganun din po yung pong Korea Medical Outreach, health delegates from Korean Health Medical Association naman. So maraming salamat po sa inyong 3 araw na pagbibigay gamot o pagbibigay ng medical check-up or etc. ay talagang malaking bagay po ito sa ating mga kababayan. Siyempre, in credit po yun sa pamalaang lokal ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric L. Olivares. Palakpan po natin. Ayan, iyon po ay isa pa lamang sa kaganapan dyan po sa lungsod ng Parañaque. Isusunod po natin iyon pong sausapin nung tinatawag na Descuento Caravan. Opo, yung pong balik eskwela Descuento Caravan, na ito po ay pinangunahan ng City tawag nito, City Opo, doon po sa usapin ng ating lungsod naman sa panguna po ni Ma'am Milan Alcaraz, ay naging masaya at matagumpay yung pong ginawang tinatawag na balik eskwela caravan, Descuento Caravan, dyan po sa city ground of the city of Parañaque, na marami pong nag-abil, sa ating mga kapwa natin, mga empleyado at saka yung mga taga-barangay dyan po sa San Antonio. Opo, na marami pong namili, kasama na po doon sa mga murang basic commodities, katulad po ng iba't ibang uri ng gulay, iba't ibang uri ng prutas, at yung pong pang-araw-araw na pangangailangan ay mayroon po, parang kasama na doon yung tinatawag na kadiwa.
Oh, so maganda po ang naging outcome. Ganun din po doon sa mga non-food items, yung tinatawag na dry goods, ano? Opo, mayroon din. So sana doon po sa ating mga kababayan, dahil 3 araw po yan, ano? Nagsimula po kanina hanggang bukas at Biyernes, tuloy-tuloy po yung Deskwento Caravan diyan po sa City Ground of the City of Parañaque. Palakpakan po natin, ha? Okay, so bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, please patalastas yours in public service. Okay? Magandang araw po sa ating lahat. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa biyahero, mga meat vendors, at sa ating mga namimili na magkaisa sa ating kampanya laban sa African Swine Fever o ASF sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry. Ang ASF ay isang viral disease na mabilis kumakalat at pumapatay ng mga baboy. At kung hindi mapipigilan, ay matindi ang epekto nito sa industriya, especially sa mga baboy, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Kaya buong puso po ang suporta ng pamahalang lungsod ng Parañaque sa kampanyang Super Pig at Dr. V upang ipaabot sa lahat ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa mga nagbebenta ng baboy sa palengke man o sa internet, kumuha tayo ng Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate mula sa Veterinary Service Office at i-display ito sa iyong mga pwesto o website. Para naman sa mga consumers, bumili lamang tayo ng karning baboy mula sa mga sellers na may Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate upang matiyak ang binibili natin ay hindi namatay dahil sa ASF. Sa mga biyahero naman, iwasan po natin magdala ng karning baboy at iba pang pork products. At kung hindi maiiwasan, ay ideklara sa Veterinary Quarantine Service upang masuri. Kayang-kaya nating supuin ang pagkalat ng ASF kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Iligtas natin ang kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Upang sa ganun, ay matiyak nating meron din tayong mabibili at abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Muli po, nananawagan tayong magkaisa ang lahat sa kampanya laban sa African Swine Fever. Maraming salamat po. Okay na? Parang luma yan. African pa rin pinag... Ayan, so talaga naman, no? So tayo po ay maging maingat, ha? Yung po mga nag-aalagang baboy, ha? African Swine Flu, ano? Fever, oo. So sana, at kanina pala, diyan po sa Deskwento Caravan, may ano po dyan, maganda po yung pinagtawag nito, yung dinidisplay nila, yung binibinta nilang mga karne. Opo, dahil mura, no? Oo, talagang 270 lang per kilo. At sana, yung pong ating mga kababayan, tangkilikin po natin. Opo, dahil lahat po sa sumasali diyan po sa mga Deskwento Caravan na yan, talagang galing po yan sa kapwa Pinoy. At yung mga produksyon po niyan, yung mga nagtatanim, ay mga kapwa Pilipino na talagang dapat po natin tangkilikin. Oo. At saka naman ito pong si Ma'am Milan
Alcaraz naman, na siya naman po ang officer in charge niyan, ay pasalamatan po natin dahil sa maganda pong serbisyo na talagang napapakinabangan ng ating mga kababayan. Opo. So, bago po tayo magpatuloy, Opo, so regards po muna natin ang ating mga kababayan, mga kaibigan dito po sa Metro Manila, at sa lahat pong inaabot ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. At siyempre dito po sa mga nasa online, sa panguna po ni Sir Gio Ador ng Barangay Munwok, na kung saan ito po naman si Sir Gio Ador naman ay isa po itong pastor at nagbibigay po ng mga gandang balita tungkol po sa ating Panginoon. And of course, yan naman po ay isa sa tinatawag na magaling at masipag na facilitators para po doon sa mga nabibiktima ng illegal na droga. So, regards po natin at ganun din po ito pong Barangay Munwok, Opo, na ang inyong pong lingkod ay talagang naniniwala na pagdating po sa serbisyo, sa usaping serbisyo, diyan po sa Barangay Munwok, sa panguna po nitong si Barangay Captain o punong barangay na si Roberto Ubit Alano, ay halos 100% po na talagang nagampanan niya po ang kanyang tungkulin bilang isang lingkod bayan diyan po sa Barangay Munwok. Opo. So sana yung pong ating mga kababayan na sabihin po natin na talagang kayo po na apektado kung sakasakali ng magiging pamunuan o sabihin po natin kung sino po ang magiging punong barangay sa mga susunod na sa darating na barangay eleksyon. Opo, inaasahan po natin na huwag niyo pong kalimutan at huwag niyo na pong palitan hanggat maaari. Ipagkatiwala niyo na po ang sagradong boto o kung sakali, dito po sa inyong kasalukuyang kapitan na si Roberto Ubit Alano. Okay, so doon po sa ganun din po, ito pong ating kaibigan, kabarangay, na ito pong si Dang Jornalis Pamada, nasa kasalukuyan naman po ay nasa bansang Kuwait naman, Opo, sana bahagian nyo naman kami ng kwento dyan sa inyo kung ano bang kaganapan dyan po sa lugar ninyo, sa Kuwait, kumusta ba? At siyempre, iba ang klima dyan. At batid po natin na sa usapin ng pagkain, sa usapin ng mga karne, dyan po sa Kuwait, sabi po nila murang-mura. Yun po ang sabi dahil yung ibang kababayan natin galing na dyan. At sa usapin daw po ng pagkain, medyo mura sa ikukumpara mo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa usapin ng karne. Ayan, so regards po natin, ito pong sidang Jornalis Pamada at ganyang pamilya, yan po sa lugar ng Mamperaw o kaya Kalawit, so regards ko po kayo. At ganun din po itong kasalukuyang nasa online, po ito pong si Janet, Janet Pascualata, hello, good evening, praise Gaspar, more power to you and your program Manibela ng Masa on the Go. So, ito pong si Janet, tila kasalukuyan ay tila nagpapahinga na, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:39 ng gabi. Siyempre, dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. So, magtatanong naman po ang ating mga kababayan dito po sa Metro Manila, ang nagiging pinakamalaking usapin po rito, siyempre doon po sa pagtaas ng presyo ng langis at ng krudo o ng gasolina, napakalaking issue po yan dahil yung pong kasamaan po natin sa transportasyon, sa tatlong gulong, sa mga minibus o dyan po sa pampublikong transportasyon, sa panguna po nitong si Samuel Ramos, na kung saan siya po ay Secretary General po yan ng ng transport group dito po sa Metro Manila. Ang sabi niya na talagang sa sitwasyon sa usapin ng pagtaas ng krudo at gasolina na yan, talagang malaking dagok o malaking sipa sa grupo ng transportasyon, sa grupo ng mga drivers at operators ng mga pampublikong sasakyan. Aside from that, doon po sa mga haulers o kaya doon po sa mga forwarders na nagtatransport ng iba't ibang uri ng produkto to anywhere in the Philippines,
Opo, kapag nagtaas po ng gasolina, automatiko po yan na may usapin po sa economic circumstances naman na anytime pwede rin po sila magtaas dahil lumaki nga po ang gastos sa kanilang gasolina o kaya crudo na ito po ay nagiging dagok sa bawat Pilipino. So, ito pong si Samuel Ramos na siya po ay may programa sa atin, dati staff, ngayon po ay usad, ay bukas pangalawa ay hihingihan po natin ang opinion tungkol po dito sa kanilang petisyon sa pagtaas po ng pamasahe, ano? Opo, so, patid natin na kailangan talaga. Pero ang problema nga po rito, paano naman yung pong mga passengers o yung mga pasahero kung walang ibang solusyon kundi magtaas. So, yun po ang nagiging problema. Oh, so ito po ay actually, sabi nga po natin, hindi na ito nakakabigla. Ito po ay parang day-to-day issues na po ito na hindi po nawawala. Oo, di ba? Opo, so bata pa tayo, pinag-uusapan ng pagtaas ng gasolina, pagbaba ng presyo ng gasolina. Oh, so nandiyan na po yan, talagang bahagi na po ng pang-araw-araw natin na araw-araw na kaganapan na ganun po ang nagiging problema ng ating mga kababayan. Opo, napakabigat po ito na hanggang ngayon hindi po nasosolusyonan po ng ating gobyerno. Hindi po nasosolusyonan dahil yung pong produkto ay galing po sa ibang bansa at hindi po kontrolado ng gobyerno ang galawan sa presyuhan ng mga iyan. Yung po ang isang dahilan eh. Oo. So, yung pong tungkol doon sa local gasoline natin, yung pong diyan sa ano ba yan? Ano bang pangalan niya na nakakaano na rin diyan po sa lugar ng Palawan? Ay tila hindi nagiging malaking issue, tila nababaliwala lang. Opo, sana malaman natin kung ano ba ang galawan sa presyo ng galing sa bansa natin, di ba? Yung malampaya. Oo, di ba? So, ano kaya na pinakalitis dyan? Opo, so sana, sa bagay, tayo ngayon papunta na doon sa sabi nga po nila, papunta na tayo doon sa paputi ng ating buhok. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang problema. Opo, so yun po ay talagang malaking issue na hanggang ngayon walang solusyon. Oo, dahil para tayong water lily lang. Kung ano ang galaw ng tubig, doon po tayo papupunta. Opo, so di ba yun po ang nangyayari at mabuti na lang nandiyan po ang ating kasama na si Christopher Magsila. Hello, good evening po, Ninong Gaspar, and to the staff of Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan, yan po si Christopher Aguilar, ninong po ako niyan. Ninong sa kasal at papugi po ito ng papugi kasamang kanyang may bahay at siya po ay nag-asawa na sa at least talagang nakahabol. So regards ko po, ito pong si Christopher Magsila dyan po sa Santo Niño Elementary School. At regards na rin po natin ang lahat ng pamunuan ng Santo Niño Elementary School kasama na po ang principal nitong si Ronel Coro. At total tayo po ay nag-regards na rin. Isama na rin po natin yung po mga barangay opisyal ng Santo Niño sa panguna po nitong barangay captain na si Janico at ang kanyang mga kagawad na si Kagawad Jun Alvarez, Kagawad Lani Cruz, Kagawad Adli Villapuerte, Kagawad Ronnie Cabanilla, Kagawad Jan Paul Nere, Ardos Jan Paul Nera, at mayroon pa si Iman San Mateo.
At yung isa ay tila ipabayan na natin yung isa. Sir Regas po natin yung pong si Ronnie Cabanilla pala no. Ito pong si Ronnie Cabanilla diyan po sa Barangay Santo Niño. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo doon sa usapin po natin. Sa usapin po natin ng programa ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. Kaya ibinabalita po natin ito dahil gusto po natin ipaalam sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa lungsod ng Parañaque, para ipakita po natin yung mga nagtatrabaho talaga na ibinoto o hinalal ng taong bayan. Opo, so kaninang hapon, nandito po tayo sa Parañaque National High School Main, na kung saan ang pamalaang lungsod ng Parañaque ay nagbigay po ng tinatawag na lead. Tawag doon, wool lead na talaga naman malaki. At yun po ay galing po sa pamalaang lokal ng lungsod ng Parañaque na ipinagkaloob po sa Parañaque National High School Main, na kung saan napakaganda po talaga yung nasabing proyekto. Opo, yun naman po ay talo pa po yung sinihang kalaki na yung pong sine, di ba, malaki. Ganun po kalaki ang ibinigay ng lungsod ng Parañaque diyan po sa Parañaque National High School Main. Siyempre, yan po ay sa kagandahan loob ng ating Mayor Eric Olivares, kasama po yung GSO, yung tinatawag na General General, ano bang meaning ng GSO natin? General, yung S na lang ang hindi ko maalala. So, pagpasensyahan nyo na at basta kasama po ang GSO at yung pamunuan po ng Parañaque National Main na ito pong si Sir Jerry Laban naman, no? Jerry Laban ba yun? So, regards po natin. So, palakpakan po natin yung magandang proyekto kanina dyan po sa... Ay, kasama din po pala ang butihing Ma'am Iba Olivares dyan po sa nasabing pagto-turn over nung lead. So, maganda po yung maganda. Regards ko po kayo lahat. Ayan. So, kahapon, okay. So, dito pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque. Kahapon po ay ginanap yung tinatawag pong Barangay Power, na kung saan ito naman po ay open sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. Opo, ito pong Barangay Power, ang pinaka-target po talaga nito, inuulit po natin, na bawat barangay executive naman down to barangay council, maging maganda po ang serbisyo nila sa mga barangay sa usapin ng peace and order, environment, health, etc. o kalusugan o livelihood. Gustong sabihin po natin ang pinaka-package po nito, makikita po doon sa sabihin po natin sa proyekto na yon. At yung po kanilang mga judges ay galing po sa iba't ibang departamento, national government, down to the different executive level naman o sabihin branch of ng ating gobyerno. Galing po doon sa mga universidad, yung pong ating mga hurado naman. Opo, so makikita po natin na talagang be-repair yung pong pagpipili kung alin po talaga ang nararapat na barangay na ihalal o sabihin po natin na iproklama na yung pong pinakagaling o pinaka-champion na barangay dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, in fairness naman sa ating mga barangay, more or less 3 lang yata yung hindi talaga sumali. Opo, pero yung the rest or yung 13 barangay ay nakisali po sila. At sa maganda po rito ito po lungsod ng Parañaque, may mga consolation prizes or special prizes naman o special award na nagkakahalaga ng 30,000 pesos na binibigay po doon sa mga barangay na talaga naman nakipagtulungan sa usapin ng programa. Opo, so ang pagkakalam po natin, pagkakalam po natin, yung pong mga nanguna
At sabihin po natin yung mga nanguna, no? Opo, ang nanguna po, kasama po rito ang Barangay San Martin de Porres. Opo, nandito po, kasama rin po ang Marcelo Gren, at nakasama rin po ang Barangay Vitales. Oo, ito pong Barangay Vitales ay maganda po rito ang performance, ano? At ganun din po ang talagang umangat ng umangat, ito pong Barangay Merville at ito pong Barangay Merville sa panguna po na Doc Caballero naman, at ito pong Barangay San Isidro sa panguna po naman ni punong Barangay Noel Haplos. So, nabanggit po natin ito kahapon pa dahil ito po ay ginanap kahapon. So, talagang kitang-kita po natin yung tuwa at galak ng mga punong barangay o yung mga barangay officials sa kanilang pagsusumikap na nagkaroon po na ang katuparan o kaya hindi po nasayang. Dahil una, gumanda po ang kanilang barangay. Pangalawa, nagkaroon po sila ng natanggap na prices na nagkakalaga po ng 300,000 na 300,000. Ang nakatanggap po ng 300,000 ay wala pong iba kundi ito pong Barangay Merville at saka ito pong Barangay San Isidro. Dahil ito po ang hinalal na talagang pinakamagandang barangay dito po sa District 1 at the same time din po sa District 2. Palakpakan po natin yan, ano? Kaya po inuulit-ulit po natin ito dahil good performance po sila eh. Opo, maganda po ang kanilang performance. At ganun din po itong San Martin de Porres na nakakuha rin po ng pangalawa na nagkakalaga po ng 250,000 na more or less, titingnan po natin sa record. At ganun din po itong Barangay Vitales, ano? Opo, so maganda po ang kanilang nagawa. Maganda po ang kanilang natanggap. Opo, na sana naman, yung pong hindi nagwagi, ito namang programa po na ito ng pamalaang lokal ay every year po ito na ginagawa. So, pwede pa po kayong humabol kung sakasakali pong ma-establish nyo na po ang iyong mga barangay, sana sa susunod, manalo na rin po kayo. Ano? Opo, so sana ganun po ang ating takbo ng pamamahala sa barangay level. Opo, so inuulit po natin na malapit na po ang filing ng Certificate of Candidacy doon po sa nagnanais na maglingkod sa barangay mula po sa sangguniang kabataan at the same time din po sa mga barangay official. Ano? Ito po ay gaganapin sa Agosto 28 hanggang September 2 kasalukuyang taon dahil nga po sa ang eleksyon po natin ay gaganapin sa October 30, 2023. Opo. So, ito po ay inuulit po natin. Inuulit po natin na ang barangay election ay isa po sa napakahalagang eleksyon na maituturing natin dito po sa Pilipinas. Opo, bagamat ang national election, yung sa presidential election, mahalaga. Yung pamahalaang lokal, yung local government unit, napakahalaga din po yan. Pero higit na mahalaga ang aking pagkakaalam dito po sa barangay level. Opo, dahil ito pong barangay level na ito, mula po doon sa eskinita, sa compound, sa homeowners, sa mga organizational groups, doon po sa mga asosasyon, doon po sa mga liga-liga o kaya doon sa mga any kinds of groups na playing in the community, in the barangay, ay ang pangunahing responders po dito o responder ay ang ating mga barangay official. Iyon po naman talaga ang totoo niyan sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng peace and order, sa usapin ng livelihood, sa usapin po ng kalusugan. Ito pong mga barangay official na ito, supposed to be,
sila po ang kumilos at gumalaw dahil sila talaga ang nakakaalam kung ano po ang galawan o kung ano talaga ang sitwasyon doon po sa barangay level. Opo, kung may pagkukulang sila, nandiyan po ang pamalaang lokal, nandiyan po ang pamalaang probinsyal, o kaya nandiyan po ang pamalaang nasyonal. Opo, ngayon, halimbawa, dito po sa Metro Manila, dito po sa Metro Manila, talagang sabihin po natin ang mga tao po rito gising sa katotohanan. Opo, pero bagamat gising na po sa katotohanan ang ating mga kababayan, marami pa rin pong mga barangay opisyal na tila ang kanilang ginagawa, ang kanilang pamamalakad ay talagang sabihin po natin na taliwas doon po sa dapat na serbisyong na ibibigay nila sa kanilang nasasakupan. Opo, yun po ay talagang sitwasyon na yan ay nangyayari pa rin. Opo, kaya po doon sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan naman, wag po nating gawing laro. Wag po nating gawing hanap buhay ang barangay eleksyon. Lalong-lalo na po yung mga homeowners, yung mga TUDA homeowners, mga people's organization or itong tinatawag ng government organization, kayo po ay isa sa may boses sa barangay na yan, na sana wag po kayong padadala kung kumpare mo si kapitan, wag po kayong padadala kung natulungan ka ng personal ni kapitan, wag po kayong padadala kung kayo po ay nabigyan ni kapitan. Dapat alamin nyo pa rin po kung ang kanilang ginawa ay talagang tugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Opo. Ayan, mabuti na lang po nandiyan po ang ating inaanak na si Christopher Magsila, GSOS General Services Office. Ayan. Very good, very good. At sa kasalukuyan po ay nandiyan po si Media Patrol Unit 6 na ito pong si Miss Jen Wander Villaren. Regards ko po kayo, Jen. At ito po ay masipag at talagang inaasahan po natin bukas pangalawa. Siya po ang papalit sa atin bilang talagang online broadcaster dito po sa Parañaque Net Radio. Kasama na po ang kanyang Unit 6, Media Patrol. At ganun din po, siyempre, regards po natin itong ating mga kaibigan na nandito po sa lugar ng Camanaba area. Ito pong Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela na ito pong si Mr. Charlie Soriano, and of course, ito pong ating media naging mentor natin na ito pong si Miss Presi Lazaro. Nasa kasalukuyan nandiyan po sa General Dilion, Valenzuela City. And of course, ito pong ating boss naman na ito pong si Ma'am Nida at Ed Cardona ng People's Monitor. Palakpakan po natin. Opo, at siyempre, sasama na rin po natin itong Unit 12 nasa direkta dyan po sa North Fairview dyan, at ganoon din po kasama ito pong lalawigan ng Rizal or Rizal Province na ito pong kasama ni Fred Lopez sa direkta Unit 12. Regards ko po kayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, nabanggit po natin ito at bagamat tayo po ay malapit na naman po tayo magtapos, at ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:59 na ito po ay naging usapin na po talaga itong usapin sa barangay na mainit na, ganun din po sa usapin ng presyon ng gasolina at krudo, maging ito pong sa presyon ng tinatawag na basic commodities dito po sa ating mga palengke, lalong-lalo na po sa usapin ng bigas na kung saan pinapakita naman sa kanilang presyo ay talagang pataas na naman po ang presyo ng bigas. Opo, ang tanong nga po ng inyong lingkod, nasaan po ang pangako ng ating kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na ito po ay ibababa po sa halagang 20 o 25 pesos ang presyo ng bigas. So malinaw po na ito pong nagiging galawan po o presyuhan ng bigas ay hindi po tumutugon yung pananalita ng ating butihing Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hindi po tumutugon ay hindi sumusosog doon po sa panawagan ng ating Presidente na more or less ibababa po ito sa ganung bracket na presyo.
Opo, di ba? Kasi 47.50. Opo, kaya po ang inyong pong lingkod, nananawagan po sa ating National Food Authority. Nananawagan po tayo sa Department of Agriculture, maging ang tanggapan ng Office of the President na si Ferdinand Marcos Jr., na sana po yung pong sausapin ng National Food Authority o yung NFA rice, sana pag-aralan nyo po maigi ito. Opo, kung okay lang po sa inyo. Opo, dahil dati-rati po ang ating mga kababayan, ang ating mga kabarangay, ay nakakabili po ng murang bigas dyan po sa palengke. Dati-rati po 27 pesos ang presyo ng bigas ng NFA. Pero ngayon, wala na po yung tinitindang bigas diyan po sa palengke, wala na po yung NFA dahil po doon sa usapin po ng rice tarification law na ipinasayata nitong ipinasa po yata nitong isang senadora na ipinagbawal ang magtinda ng bigas diyan po sa palengke na galing po sa NFA. Bakit? Nakaka-high blood talaga, no? Isipin nyo, i-open nyo po yung importation ng bigas. Pagkatapos yung gobyerno sa ilalim po ng National Food Authority na supposed to be ito po ang may kapangyarihan na bumili ng murang bigas doon po sa mga ibang bansa at para isupply o ibigay doon po sa ating mga kababayan na nasa talagang laylayan ng lipunan na hindi pwedeng bumili ng halagang 47 pesos or 50 pesos per kilo ng bigas, ay hinarang pa at talagang ginawa pa ng batas para hindi na makagalaw ang NFA. Oo, di ba? Sana wala naman pong ganyanan. Kung gagawa po kayong bigas, ay gagawa kayong bigas. Kung gagawa po kayong batas, huwag niyo pong isangkalan, huwag niyo pong isakripisyo ang karapatan ng gobyerno. Oh, di ba? May National Food Authority tayo na pwede sana makaangkat ng bigas sa murang halaga para maibenta doon po sa ating mga kababayan na every now and then umaasa doon sa murang bigas. Oh, pero ngayon, ano nangyari? Di ba, tingnan niyo po yung halaga ng bigas diyan po sa mga palengke. Di ba? Paano niyo po nasisigurado na yung pong mga bigas na yan na galing inaangkat nila ay kay mura naman ang kanilang bili doon sa ibang bansa. Pagdating dito, hinahalo doon po sa mga bigas natin, pagkatapos sabihin niya local rice, lokohin niyo sarili niyo. Oh, di ba? Isipin nyo naman, dati-rati nakakabili tayo ng murang bigas. Magtyaga ka lang sa tindahan ng NFA. Nakakabili ka ng 5 kilong bigas. Nakakabili ka ng 7 kilong bigas sa isang araw o kaya sa isang linggo. Kahit papano, yung pong matitipid mo doon, may bili mo po ng sardinas, may bili mo ng tuyo o kung ano man pong pwede mong ibili. Pero ngayon, hindi. Napupunta na po doon sa pagbili ng bigas, diyan po sa palengke na kung saan talagang halos sila po ang nasusunod. Opo, di ba? Sana yung nagpasa ng rice tarification law na yan, sana kung hanggat maaari, kunin na lang po siguro ni Lord. Oo, di ba? Hindi natin type ang ganung nilagyan ng tali ang gobyerno, nilagyan ng tali ang NFA para hindi po makapag-angkat ng bigas at hindi na makapagbenta ng bigas. Di ba? Sasabihin nyo may kadiwa naman. Bakit? Ang kadiwa nyo, nasaan bang kadiwa nyo, ha? Halimbawa, may kadiwa dito po sa Parañaque. May kadiwa naman talaga sa iba't ibang barangay dito ay nakakabili naman ng bigas, pero ang tanong, hindi ka ba mamamasahe kung nasaan ang kadiwa? Di ba? So dito sa Parañaque walang problema dahil ang kadiwa tuloy-tuloy dahil nakakabili ng murang bigas. Dito po yan, paano sa ibang lugar? Paano po yung mga nandoon sa probinsya na halos wala pa yung kadiwa at saka hindi mo pwedeng ikatwiran nyo ang kadiwa. Ikatwiran ninyo yung ginawa nyong batas na hanggang ngayon, yung NFA hindi nakakapagbenta ng bigas sa murang presyo dyan po sa mga palengke. Doon dapat kayo mag-focus.
Hindi yun sabihin mo, kadiwa. Ano yung palusot? Opo, total, ang salita naman na ibababa ang presyo ng bigas, ay hindi ko po ito salita, kundi salita po ito ng ating presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos na ilalagay sa halagang 25 pesos. Oo, di ba? Kapag presidente nagsalita, may ano yan, may batayan yan na dapat sundan ng mga ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa gobyerno, nakaka-align doon po sa usapin ng agrikultura. Diba? Ganun lang yan wag na po natin masyadong may batas na may dapat ang National Food Authority ay mag-angkat ng bigas sa ibang bansa para kahit papano yung ating mga kababayan kapag may NFA sa palengke, di yung ating mga nanay, yung ating mga tatay na talagang walang-wala, makabili ng kalahating kilo ng bigas. Di ba? Limbawa, 30 pesos yan. Kung may 15 pesos silang nakuha sa kanilang paghahanap buhay sa tabi-tabi, kahit pa paano makabili ng bigas. Oo, di ba? Pagkatapos, halimbawa, may 50 pesos sila, at least yung tira, maibili na ng ulam. Oo, kaysa puro bigas na lang, tapos hindi pa kayang bilhin dahil sa sobrang taas. Oo, nakakapikon, Oo, so sana doon po sa ating mga kababayan, maging makatotohanan po tayo, na sana po ang gobyerno hindi pwedeng paiikutin ng senador na sasabihin hindi na dapat magbenta ng bigas sa merkado dahil baka malugi ang mga importer. Sino ay nako? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang sabi po ni Jen Wander Villarin, good evening Sir Gaspar, shout out po sa mga guard ng Gate Phase 2, Moonwalk, dapat kung maninita sila ng walang dapat lahat, pati ang sasakyan, yung mga nakamotor, ang pinag-iinitan nilang sitahin. Ayan, yan nga po ang problema dyan sa mga villages na yan. Kahit hindi lang sa village sa highway o kaya doon sa mga secondary road, kapag nagkakaroon po ng nagkakaroon po ng checkpoint, hindi naman nila pinahihinto yung mga sasakyan. Kotse, kung anong uri ng mga pribadong sasakyan, maliban na lamang po sa motor. Tama po yung observation ni Miss Jen Wander Villarin. Opo, kaya lang, Jen, kapag yan po ay village, that is the jurisdiction of private homeowners. So, talagang ganun. Kapag wala pong sticker, talagang kailangan ka sabihin po natin na sumunod sa kanilang rules and regulation. Pero po sa pampublikong mga kalsada, lalong-lalo na po kapag nagkaroon po ng checkpoint, sana all, hindi po yung mga motorista lang. Kasama ako doon sa nadadali. Oo, so yun po ang problema sa ating mga kababayan sa nagpapatupad ng batas. Katulad po nung nangyari dyan po sa lugar ng Nabutas, di ba? Na pati yung chief of police ng Nabutas ay tila na-relieve dahil sa kapalpakan ng mga men in uniform na tila akala nila palibasa sila may baril anytime, anywhere, any person pwede na nilang kitilin ang kanang buhay kahit walang sapat na aywan. Di ba? Yun naman po talagang katotohanan. Sana sa ating gobyerno, inuulit po natin, lalong-lalo na po yung nagpasa ng rice tarification law na yan. Ito pong, ang pagkakalam ko, ito pong si Senador Cynthia Villardi yata ay isa sa salarin dyan so i-research po natin maigi yung rice tarification na yan na pinagbawalan ang gobyerno,
sa pamagitan po ng National Food Authority na hindi na po makapagbenta ng bigas diyan po sa merkado. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:10 ng gabi. So malapit na po tayo magtapos, pero i-regards po natin ito pong si Mr. Wilfredo Plaza. Ayan, galing po ito sa Buhi, Camarinesor. Ito pong si Wilfredo Plaza actually. Diyan po sa Partido area. Marami pong mga plaza diyan eh. Diyan po sa Salugon may kaklasmate tayong plaza na si Marisa Plaza. Regards ko po kayo. Ganon din po itong si Jean Wander Villarin, Christopher Magsila, Janet Pascualatam at yung pong mga nasa online si Sergio Ador, maging ito pong si Dang Jornalis Pamada, maging Jabin Moreno, ito pong si Oliver Moreno at ito pong Ratsada News diyan po sa Muntinlupa. Regards ko po kayo. Opo, so tayo po ay talagang malapit na pong magtapos, na kung saan naman ngayon po ay Miyerkules. Ngayon po ay August 16, 2023 at naging maganda naman po ang panahon sa buong maghapon dito po sa Metro Manila. At siyempre bago po tayo magtapos, regards po natin ang lahat ng punong barangay dito po sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque, and of course the City Government of Parañaque headed by no other than yours in public service, ito pong si Mayor Eric Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte at saka yung pong ating mga konsyalis mula po sa Distrito 1, ganun din po sa Distrito 2 ng lungsod ng Parañaque. Siyempre kasama na rin po natin ang mga City Department Head sa panguna po ng ating City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course naman ito pong ating Public Information Office headed by no other than ito pong si Sir Melquadis Alipuon, the officer in charge of Public Information Office of the City of Parañaque. Ganon din po siyempre ang ating mga kapulisan po dito sa lungsod ng Parañaque mula po sa mula po sa Sub-Station 1 hanggang Sub-Station 8 of the City of Parañaque. Regards ko po kayo at ganon din po ang ating Chief of Police, no other than Police Colonel Reynold Gardugi naman, Garduki, na kasalukuyan siya po ang Chief of Police. Ganun din po ito pong Head or Officer in Charge of Community Affairs Section of the City of Parañaque, no other than the Police Major Esther Arandia. Regards ko po kayo. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Doon po sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday mula po kahapon, ngayon at bukas, ito po ang bati ng Parañaque Net Radio Worldwide. Happy birthday. So advance happy birthday po kay Mayor Pablo Olivares. Ganun din po ang ating Congressman Distrito 1 na ito pong si Congressman Edwin Olivares. Advance happy birthday.